Will he appear before the committee? And what else can we expect from the investigation? Let's get on point today with Senator Rodante Marcoleta. Hello, sir. Kumusta po? Okay na, ma'am, Miss Corina. Natuloy din po tayo. Natuloy din. Pinapangarap ko ito eh. Ganun po ba? Mas pangarap po kayo ng marami kasi mahirap po kayong mahagilap. Hindi naman. Are you by choice scarce from the media? Hindi naman. Hindi naman. Sa dami kasi ng inaatupag din. Oo. So ang resumption po ng Senate Araw sa inyo mga kababayan, ito na naman po ang News That Matters. Ito po, pag-usapan po natin dito itong si Senator Marcoleta. Ito ay yung kanyang interview dito kay Corina Sanchez. Bago tayo tumulak dito mga kababayan, huwag niyong kalimutan na mag-share at subscribe dito sa video to. Nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito na po tayo mga kababayan. Blue Ribbon Committee ay kailan? Meron na po bang petsa? Nakikita ko lang sa social media, parang November 14. November 14. Yes. Blue Ribbon Committee na po yon. Yes. Okay. Ano po ang reaksyon po ninyo sa pagbabalik ni Senador Ping Lacson bilang head ng Committee on the Blue Ribbon Committee? Kung gusto niyang bumalik, wala namang mga kapigil sa kanya. Nagtaka nga ako kung bakit siya nag-resign. Tatanungin ko rin po sana kayo, bakit nga ba siya nag-resign? Marami pong haka-haka kung bakit. Mas maganda kasi kung siya sasagot nun eh. Hindi ko naman kaya sagutin yun para sa kanya. Hindi po ninyo alam kung ano yung mga pinag-usapan ng mga kasamahan po ninyo? Kasi sa majority lang dinidesisyonan yun. Hindi makasama ang minority. Ang sabi po ni Senador Lacson noon ay if something like this, kung ang aking mga kasamahan mismo ay nagdududa sa aking judgment o mga desisyon, edi wag na lang. May naramdaman po ba kayong ganon of lack of confidence in his leadership? Nagsimula siguro nung sabihin niyang almost all senators had insertions. So many of his colleagues in the majority perhaps were unsettled by that statement. I see, but insertions per se is not illegal. At that time, kasi ang insertions connotes a negative impression. Kasi nakita nyo naman related sa mga flood control projects, katakot-takot na insertions na kung gamitin pa yung ibang mga salita dyan, consolidation, amendments, pero iisa naman yung definition nun eh. Basta naglagay ka doon na originally wala sa NEP. Mga insertions yun. Ano po ang inyong working principle habang tayo po ay pumupunta po dito sa lugar kung saan lahat ay akusasyon bago ito mapatunayan? Nalulungkot ako. Kasi tingnan mo na lang si Orly Gutesa. Sa aking palagay ay isa siyang mabuting tao. Sapagkat nakita ko sa kanya yung paninindigan niya. Orly Gutesa is very credible. He has nothing to gain here. He has everything to lose. Bakit naman siya yung pinipilit na gisain at sinasabi na di umano ay fraudulent yung pagkakanotaryo ng kanyang sworn statement? I don't think he has the capacity to falsify. Saan siya kukuha ng stamp? Saan kukuha ng dry seal? Paano niya maihiram yung notarial register para makita niya kung ano yung number na ilalagay sa document, anong page number, anong book number? All these are foreign to an ordinary individual na maaaring hindi niya alam kung ano yung notary public. At wala pa akong nakitang nagpanotaryo sa buong buhay ko na binalikan niya yung kung sino man yung namamahala doon sa notarial office na yon. At siniguro niya, ma'am, sir, pasensya na po, gusto ko lang makasiguro kung kayo nga po ang pumirma nito. Walang ganun eh. Notary public services in this country has become a cottage industry. Lalong-lalo na sa mga areas na may mga city hall, mga municipal hall. Hindi mo makikita yung yung abogado. Wala naman nagpapakita eh. And chances are, yung notaryo na yon, hindi nga niya pirma yon because naglalagay lang sila ng associate doon, staff, secretary kaya, para siyang pumirma
para, Para sa kanya. para sa abogado. It has become a lucrative business. Nakagawian na nga po talaga yan. I mean, from my own experience. Nakita yes. ko yung abogada passed the bar in 2021. Ayan, tama nga naman talaga naman tong si Senator Marcoleta, mga kababayan. Itong si Orly Gutesa, ang napahiya lang kasi to kaya nawalan na ng gana na mag-testify dito at saka ito nga, syempre as Marines, lahat naman ng sinasabi nito ay pawang katotohanan lamang. Ba't niya itataya yung kanyang buhay dito? Tignan nyo naman mga kababayan, di ba? Tinaya ni Orly Gutesa yung kanyang buhay dito, parang alang-alang lang na sasabihin yung kanyang nalalaman. Ito, wala naman siyang pakialam dito sa mga congressman na to na nadadawit dito. Ang pakialam niya lang dito, yung taong bayan na hindi niya na masikmura yung mga pagnanakaw ng mga congressman na to, yung mga politikong involved dito. So yun lang naman ang ginawa niya. Nagmagandang loob lang siya, magsasabi lang siya ng katotohanan. Tapos yun pa yung nangyari. Tapos issue nila yung notaryo na peke daw. Ikaw ba naman syempre, tinaya mo na yung buhay mo na ito mag-witness ka, isang hindi lang to basta-basta na kaso na kung saan na malaking kaso to, involved dito is bilyo-bilyon na pera. So parang yung paglutang niya dun is binigyan ng big issue dahil lang dito sa notaryo mga kababayan. Kaya itong si Orly Gutesa, mula nung nangyari po yan, edi syempre nagtago na rin siya. Kasi nga yung kredibilidad niya at dignidad niya is nakataya na dito at saka yung seguridad ng pamilya niya. So ang ginawa niya, hindi na lang muna siya magpapakita. Ganun nga po yung mga latest video na vinlog ko, yung kapwa niya Marines na itong ang Marines kapag nagsabi talaga at nag-witness, talagang paninindigan nila. Talagang lalaban yan kung baga sa giyera, lalaban yan patay kung patay. Wala nang balikan. Nagmagandang loob lang yung tao tapos ganun pa yung mangyayari. Syempre, ang gagawin niya, magtatago siya. Kasi syempre, yung mga nadadawit na dito, yung malaking tao. So, lalabas lang siya kapag alam niyang katulad niyan, yung babalik yung Blue Ribbon Committee, pwede na siyang lumabas niyan dahil nasa hearing na yun safe na siya diyan, nandiyan na sa gitna kahit sabihin mo paano na lang siya diyan na paano siya mag-apply ng witness protection program kahit diyan sa Senado. At least safe na siya kaysa lumabas pa siya, di ba? Kasi at least gwardyado siya ng mga kapulisan. Wag lang naman nilang sasabotahin dahil syempre may mangyayari ho sa kanya. 4 years pa lang siyang abogado. Pero kung titingnan mo, judging from the number of books, yung notarial registers, nasa book 8 na siya. So talagang, ano nila yung pagnonotaryo? Iyan siguro, baka hindi nagtatrial yon, baka wala sa korte, pero ang talagang pangunahing kinabubuhay nila yung pagnonotaryo. Yun po ang inyong hinala. Okay, ano naman po kaya ang magiging motibo ni Ginoong Gutesa? Either way, ipeke o kaya yung magsabi ng totoo? Bakit niya naising ipeke pa? Nagmamadali siya. Kasi nung makita ko siya, alam mo yung pagpapanotaryo, wala naman sa isip niya rin siguro yun Para sa akin lang yun. It's an added assurance sa akin. Totoo yung nasasabi to. Kumbaga, siguro maski ikaw siguro isipin mo rin. Sige nga, kung talagang buo ang loob mo. Kasi mabigat naman yung accusation niya. Talagang, he is connecting the dots between Saldico and Martin Romualdez. And nobody did. Siya lang. So para sa akin lang yun. I want to satisfy myself that this guy is a true person. So sabi ko, may time ka pa naman. Sabi ko pa kay Mike, pakitulungan nyo na lang. Nagmamadali ako, babalik ako sa Senate. Kasi nahabulin ko yung aking 3 o'clock session. Former Senator Mike Defensor. Congressman. Congressman, yes. Yeah. So umalis na ako. Then bago ko umalis pala, sabi ko, okay, kung buo ang loob mo, Orly, bukas ang hearing. At sana before 9 o'clock, nakapasok ka na sa Senate. Which he did. I think Senator Ping even monitored the CCTV na-interview siya somewhere. Sabi niya, pinakuha ko yung CCTV and I saw that Gutesa was fetched from the guards area at 8:27 and he was
whisk into the office of Senator Marcoleta. Pagkatapos noon, after 30 minutes yata to about 1 hour, sabi niya, dinala siya sa lugar na kung saan yung mga maghihiring. Ganong kalawak kanya yung kinalaman ni Senator Marcoleta. Hindi ko malaman kung ba't niya sinabing ganong kalawak. Ano ibig niya sabihin kalawak? Kaya tinatanong ko lang, mas a chairman of the Blue Ribbon Committee, tingnan pa niya sa CCTV kung sino yung pumupunta sa mga opisina namin. Can I also do the same to him? Like, I want to see on a daily basis who are the people, who are the personages coming to his office. Baka hindi rin niya na mabutihin. So you took offense. I took offense because Yes. I don't think this is the job of a senator. Much less kung ano yung rapport niya sa kapwa niya senator. So, meaning you took it to mean that he may be suspecting that this was all your orchestration. Parang ganon. Parang ganon. Hindi ba siya magkasya na pumunta na lang yung tao? Why would he look into the CCTV? Well, at that time, you were the Blue Ribbon Committee chairman. He was already. He was already. Hindi, out na ako. So, palagay po ninyo Hindi bakit... lamang yun eh. May nagsabi pa sa akin na tinignan din nila yung CCTV doon sa Seascape. Isang Chinese resto na nandun yung Golden China. Kasi sinabi ko, before I presented Gutesa, kinuwento ko yung antecedents. So sabi ko, tinagpo ko siya para malaman ko talaga, nagmamadali ako. So tinignan nila siguro yung time frame. Parang tumama yung time frame dahil hindi naman ako talaga nagtagal. So mukhang hindi nila ipipresent yung Seascape. Because napansin nila, tama na, nagpunta siya tapos bumalik din. Okay, just to summarize so far, ito pong nangyari sa pagnonotaryo ay teknikalidad at gawain na talaga. That I can confirm because from my own experience, It's a common nangyayari po practice. talaga. Yes, it is a practice. And parang walang basihan ang sinasabi nila na kayo po ang nagpakana ng buo at nag-choreograph ng buong Gutesa episode. Hindi lamang yun. Dapat mag-umpisa doon sa anong motivation. Ikaw na rin ang nagsabi. Anong motivation naman ni Gutesa? Nagmamadali. Mag-iimbento siya ng stampad ng notarial details ng abogada. Nanghiram siya ng dry seal. Pagkatapos nanghiram siya ng notarial register para makuha niya pati yung stampad ng lugar yung Manila. Gaganunin mo ganyan para... Bakit niya gagawin yun? Pinakamadali para sa kanya, magbayad lang siya kung magkano yung sisingilin sa kanya, kung 200, kung 300, up to 500 pesos. I think that's the better and easier way to do this. Why would Gutesa chose to do this in a different way? What about money? Sasabihin ng ibang tao, baka nakatanggap ng mana from heaven. Sino magbibigay? Mas marami ba akong may bibigay kaysa bibigyan ng mga taong binanggit niya doon sa kanyang affidavit? Mali-maleta. Not necessarily Mali-maleta. from you, Senator. Maaaring magaling sa iba. Oh. At, Maaari siguro pinag-iisipan nila baka nanggaling sa ano na lang ang may bibigay ng isang Rodante Marcoleta kung ikukumpara doon sa mga taong binanggit niya na mali-maleta na halos 3 araw sa isang linggo ang sinasabi niyang delivery. Ang issue kasi dito mga kababayan, nakikita ang para sa akin lang, etong si Ping Lacson na yung chairman ng Blue Ribbon Committee during that time, is mas interesado pa siya dito kay Gutesa kesa dito sa pagbusisi dito sa kaso ng pagnanakaw mga kababayan, no? Totoo talaga yan. Yun ang napansin ko dito kay Senator Ping Lacson, na instead na mag-focus siya dito sa kaso na kinasasangkutan nila Congressman Romualdez Saldico, mas nagka-interesado siya dito sa kay Gutesa, which is bias for me. Kasi nga po, ang pinaka-importante dito, kaya nga tayo nag-hearing para malaman ng taong bayan yung mga katotohanan, di ba? But dito sa konting problema lang, dito sa notaryo na which is napakaliit lang na bagay mga kababayan. Yun lang na notaryo. Syempre, real talk naman Ito, halos lahat ng Pilipino alam na nila yung kalakaran dito sa notaryo. Na wala ang abogado dun. Which is, pirmado na yun. Syempre, siya, hindi natin alam. Baka may hearing siyang pinuntahan. Tapos, syempre, yung secretary niya na lang. Yun, dry seal na lang. Ganun, di ba? Halos lahat naman tayo nagpapanotaryo.
Ang pinaka-main issue lang dito mga kababayan, itong si Pinky Lacson, parang meron siyang talagang pinagtatakpan dito. Kasi kung wala kang pagtatakpan, is i-go mo na yung kaso, i-go mo na yung testimony ni Gutesa. Wala na, as long as nag-oath siya, yun ang pinaka-importante para marinig ng taong bayan yung katotohanan. Napaka small things yung notaryo lang, napaka unethical po eh. 'Di ba? Which is napaka hindi ho maganda. Kasi dahil lang po sa ganyan nagkaroon na ng problema. Nagkaroon na ng na-cancel na naman, ibig sabihin na-i-delay na naman. So ibig sabihin hindi na naman natin nalaman yung mga kabalbalan ng mga mandarambong na to. Kaya nga po itong bansa natin mga kababayan is sobrang talaga yung nababalot ng misteryo kasi ito sa tagal-tagal na nito wala pang ang dami nilang sinasabi, puro social media, nagpapa-interview, puro kakasuhan, puro salita lang. Na wala naman silang ginagawa, which is very obvious talaga mga kababayan. Sa palagay po ninyo, kayo po'y abogado rin, ano? Ano po ang maaaring gamitin na corroborating circumstances or testimony dito po sa mga sinabi ni Ginoong Gutesa na pag-deliver po niya ng mali-maletang pera doon sa construction site daw? Ang unang makapagpapatunan yan, tawagin nila yung dalawang lalaki na binabanggit niya doon. Yan. Ang pangalan ay John Paul Estrada at saka Mark Texay. Sila daw ang nag-aabot, nag-handle pagka i-deliver na yung pera doon sa Valle Verde at bibilangin doon. Pagkatapos sa Valle Verde, dadalhin doon sa may horizon sa BGC. Sa Hyatt yata yun. At from Hyatt, ibababa nila yung dapat na ibabang mga maleta at dadalhin sa bahay ni Martin Romualdez. Yung dalawang lalaki, bakit wala mang mag-isip sa kanila na tawagin yung dalawa? Bakit ang pinipilit ni Gisain si Gutesa? Ang balita ngayon, Which is true. iniipit na rin yung dalawa. Nasaan nga po ba itong dalawang ito? Tinago na raw yung dalawa. Ang balita, itong dalawang, hindi ko alam kung yung Mark Texay kung nasaan, pero yung John Paul Estrada, nandun daw sa Chile at binabantayan. Saan po? Chile. Chile. Yan ang huling balita. Chile, why? We have no extradition treaty with Chile? Siguro, bukod sa malayo, baka wala tayong extradition treaty. Oo. So ito mga kababayan, lumalabas na yung itong konting idea natin na alam na natin talaga na may nilalaman dito yung mga sa pagnanakaw ng pera natin itong administration ni Bongbong Marcos mga kababayan. Nakita nyo na lang unang-una itong si Zaldico, pinaalis kagad nila. Ngayon hanggang ngayon hindi pa bumabalik dito, 'di ba? Kung tutusin, kung ibang tao lang yan na hindi nila kaalyado, huli kagad yan, for sure. Mahuhuli kagad. Pero tignan nyo itong si Zaldico. Nasaan ngayon? Wala pa ring balita. At kung nasaan man siya ngayon, kung ang balibalita, nandyan siya sa Malta, okay lang kung nandyan siya. Ang problema, paano natin siya mapapauwi ngayon mga kababayan? Yung bansang yan, walang extradition law. Kumbaga, hindi natin siya pwedeng pauwin. Kasi cargo na nila Cargo nila yung tao. Hindi ganun kadali na mapauwi natin itong si Zaldico. Ito ngayon, yung pangalawa, yung nabanggit naman ni Senator Marcoleta. Yung isang kasama ni Gutesa. Nasa Chile. Ba't nila pa pupuntahin sa Chile? Di ibig sabihin, may tinatago silang kabalbalan dito, mga kababayan. Di ba? Ganun lang yun Alam na natin tong konti-konti na lang. Kaso ang problema, hindi ho natin kontrolado yung itong kasong to kasi ang administrasyon dito ang nai-involve, sila yung naiipit. So ginagawa nila lahat para mapabagalan at hindi sila mabibisto dito sa mga ginawa nilang pagnanakaw. John Paul Estrada. And Mark Texay. Ayon. Parang ngayon ko lang naririnig itong mga pangalan ito. Nandun sa I see. Okay. Nandun sa Pakahuli lang ako short sa balita. statement. Bakit? Ang unang dapat na ginawa nila, sinecure nila yung dalawa na yun. Kung talagang gusto nila, tumagal kami. Halos, nung lumabas si Gutesa, hininto nila. Nag-resign ng chairman, pagkatapos, Diba? nag-adjourn kami. Alatado, Pwede diba, naman mga kasing kababayan? mag-hearing, Miss Corina. Kasi ngayon, kahit naka-adjourn kami, nag-hearing kami, nagbi-briefing kami sa ating budget. Dapat tinawag din nila
si Congressman Eric Yap. Dahil binanggit niya to, siya yung nagdala ng pera doon sa noong December 2024. Yun daw ang pinakamarami na perang dinala. Sapagkat 46 na maleta, suitcases, na Rimowa, yung makakapal. Kaya ang bawat isang maleta ay naglalaman ng 48 million. Bakit hindi man lang nila tinawag si Eric Yap? Binanggit. Ang pinipilit nilang bigyan ng butas Itong si yung Gutesa. statement na wala namang motivation para mameki pa si Gutesa. Nililihis talaga Why nila not just mga follow kababayan. that lead? At pagkatapos naging academic din yung Miss Corina sapagkat alam mo naman Yan mga kababayan, talagang halatado na nililihis talaga ng administrasyon ni BBM itong kaso na to. Talagang kung tutuusin, tama si Senator Marcoleta. Kung gugustuhin nilang itutuloy yung kaso, magagawa nila eh. Tignan mo yung nangyari. Tapos biglang nagdrama itong si Ping Lacson. Bumaba sa pesto, nag-resign, nagdrama-drama. Oh. Ngayon, bumabalik ulit. Ano ang ibig sabihin po niyan? Para bumalik ulit, para na naman bagalan, para ilihis na naman tayo. Ay nako, grabe. nung tagpo na siya ay humarap na rin sa committee. And he allowed himself to be interpellated by the members. Maski si Senator Ping, sinabi niya, wala naman kanyang, hindi naman nabaliwala kanya yung testi pala. Bakit pa tayo pumupunta dun sa Notary Public? Kinasangkapan nila yung executive judge ng RTC ng Manila para gumawa ng order na yung pirma ay talagang hindi pirma ng abogada. Why would it be a problem to remedy that? Can't he just redo the affidavit and do the notary the Hindi proper ba? way? Hindi Pwede ba? naman po yun, di ba? Mabuti ka pa. Alam mo yung gagawin mo. Hindi, mas lalong alam nila yung gagawin nila. Ako ayaw ko nga i-suggest sa kanila. Okay. Kasi dapat Obvious naisip po. nila yun. Any ordinary human being could have thought of that. Okay. Well, I'm Ginagawa kasi tayong mga tanga mga kababayan itong administrasyon na to na ito nililihis talaga nila na napakasimpleng bagay lang. Ang galing talaga nilang gumawa ng mga kwento Ayan, di supalpal kayo ngayon dito kay Senator Marcoleta. Ano kasi sa tingin nyo sa amin mga hindi namin alam yung mga pinaggagawa ninyo. Diyos ko. Basic na basic lang ho yan, bossing. Ping Lacson. Yung ginagawa ninyo is panlilihis lang yan. Kahit na anong gawin ninyo, kalokohan naman yan. Kasi kahit anong gawin mo, wala akong maniniwala na sa'yo kasi yung kredibilidad mo, nabawasan na mula nung nangyari yan. Kasi ang mas interesado ka kasi talaga dito kay Gutesa, dun sa notaryo niya, hindi dun sa kaso talaga. Dun ka nag-focus. Kaya halatado po na isa kang aso ng mga BBM administration. Ngayon, nag-resign ka tapos babalik ka. Ay naku, wala na talagang maniniwala sa'yo niyan. Well, I'm very ordinary and I thought of it. So, I Hindi, guess... special ka naman. Hindi po. Ako po'y nakikiangkas lang po ako sa inyong brain waves. Okay, so the other question would be, nasaan si Gutesa ngayon? Where is he? Come out, wherever you are. Sabi nga nila, we'll take a... Kaya yan po mga kababayan, sa November 14, maganda ho to. Panonoorin ho natin to, itong pagbabalik ulit ng kaso ng Blue Ribbon Committee, napapakinggan itong flood control scam mga kababayan. Kasi sa tagal na po yun, ilang linggo na rin. So, nakakainip na rin, walang puro na lang kaso-kaso yung ginawa nila na wala namang katuturan. At least dito may katuturan talaga. Kasi yung kinakaso lang naman nila, mga maliliit na isda. Sap-sap kung tawagin ni Senator Marcoleta. Dito na tayo sa totoo. Itong may mga witness katulad ni Orly Gutesa. Na sana magpakita na siya dito para talagang mapapakinggan na ng taong bayan yung katotohanan dito sa bilyo-bilyong nawawala ng pera ng taong bayan, mga kababayan. Still with us, Senator Rodante Marcoleta. And our hanging question just minutes ago is, where is Gutesa? Is he in hiding? Is he hostaged? Sana Wala alam pong ko. nakakarinig. Sana alam ko kasi nung huli ko siyang makita pagkatapos ng hearing,
inayawan niya yung witness protection program. Nagbago ang isip niya. Sabi niya, wag na po. Sabi niya, ganun. I can take care of myself. And then I said, paano yung Senate protective custody na gusto ring ibigay para sa'yo? Wag na po kanya para hindi na po kayo maabala dito sa Senate. Kaya ko naman po, may tropa naman po ako, sabi niya. Totoo po Yun yan, ang mga salita. kababayan. So he has refused witness protection, but he Yes. stands by everything in that affidavit. Yun ang alam ko, sapagkat Papanindigan pa rin niya. yun ang sinabi niya bago siya umalis. Okay, so hindi po ninyo alam, pinaghahanap ba siya ng tao? I mean, in law, pwede po ba siyang hanapin at pilitin na umappear sa Senado? Hindi, ang aking kasing pinagdududahan dyan, bakit kasi kung ano-ano nga yung ipinatong ng mga akusasyon sa kanya na nameki siya ng baka ako yung kahit papano naiinis yung tao. Ako na nga kanya ang gumagawa ng mabuti. Ako na nga nagpresenta para makatulong sa ating pamahalaan, hanapin ang mastermind kung sino yung totoo. Ako pa pala ang gigisain nito. Para bang nagturo lang ako kung sino yung nagnanakaw ng kalabaw sa barangay. Imbes na puntahan yung aking itinuturo na alam ko namang yun ang magnanakaw. Ako ngayon ang binalikan. So, maaaring nadi-discourage. Pagkatapos, mayroon pang nagsasabi na pinipresyon ang kanyang testimony, mag-recant siya, alalahanin mo ikaw yung pamilya mo. So, ganun. Baka nga, hindi naman imposible na maaaring people are working on him. Agree po ako dyan, mga kababayan, sa sinabi ni Senator Marcoleta. Itong si Orly Gutesa, mga kababayan, isa ho talagang bayani rin kung tutusin. Kasi dito, hindi ho biro yung ginawa niya, yung mag-state witness siya, ang kalaban dito, yung mga malalaking isda. Dito, nakasakripisyo yung seguridad ng pamilya niya. Eto na, tinaya niya na yung buhay niya para lang masabi niya yung katotohanan. Kaya napahiya po yan, mga kababayan. Sino ba naman ikaw na nga yun na nagmagandang loob na i-representa mo yung sarili mo? Tapos ikaw pa yung palalabasin na masama, di ba? Di ba kahit naman kung isipin nyo na lang, mga kababayan, kung sa inyo gawin yun, sa inyo ibibintang yung paratang, yun ikaw na ngayon na witness, tapos ibabalik sa'yo, di ba? Parang pinagtakloban na yung buhay mo ng ng malaking bato. Kasi ikaw na ngayon nagmagandang loob, tapos ikaw pa yung mamasamain. Pero yung si Orly Gutesa, mga kababayan, shout out po talaga, isa po talagang believe ako dyan, isa po talagang tunay na Pilipino na talagang matapang na lumabas dito, na tinaya niya yung kanyang pamilya para lang dito makapagsabi ng katotohanan. Pero alam din natin siguro, mga kababayan, na alam nyo rin, itong si Orly Gutesa, nagtatago lang ho yan, mga kababayan. Itinago yan din ng mga kapwa niyang Marines. Pero hindi Marines na naka-aktibo pa rin ngayon. Tinago rin yan ng mga kabaro niya, ng mga ex-retired Marine, yung mga ganyan. Yung mga concern sa kanya na iniisip lang nila yung kanyang kaligtasan, yung seguridad. At saka doon nga siya lalabas kapag pag alam niya na safe na yung kanyang pagpupuntahan. Na doon niya na isisiulat yung mga kabalbalan ng mga sindikato, mga kababayan. Yan si Orly Gutesa, mga kababayan, ang pagkakaalam ko. Para lamang mag-iba siya ng statement. Bago lumabas o kaya ay wag na lang magpakita. Pero siya po ay isa sa mga iimbitahan daw sa resumption ng Blue Ribbon Committee hearings. Ano po sa palagay ninyo? Magpapakita ba siya o hindi? Palagi ko kung nandito naman yun. Kasi naniniwala ako sa kanya na sabi niya, para po sa bayan, kaya ako ginagawa ito. Kasi lumutang na Do you siya. have any idea kung sino po itong sinasabi ni Senador Ping na isang surprise and very important witness na darating po? Wala Sana yan. tanungin mo na lang sa Senator Ping. Walang may alam. Kasi nung ako ang magpakita sa kanya ng, sabi niya, dapat lang kanya Mahirap mayroong na, wala courtesy. tayong tiwala dyan, mga kababayan. Parang ako pang nawala ng courtesy nung ipresenta ko si Orly Gutesa. Samantalang sinabi ko naman na circumstansya, kahapon ko lang ako nakita itong taong ito at hindi rin ako naniniwala na baka hindi rin buo ang loob niya. Wala yan, mga kababayan. Yung sinasabi ni Ping Lacson na yan, yung witness niya, wala yan. Huwag mo tayong maniniwala dyan. Sino ba maniniwala dyan? Sinira niya
yung Senate hearing na imbis na nagtuloy-tuloy natigil dahil sa kanya. Baka yan yung witness niya yan, mga kababayan. Baka galing lang sa Muntinlupa yan ng mga ex-convict na yan na tinakot lang nila para kahit na bumaliktad siya, walang mawawala sa kanya. Ano mga kababayan? Ganun lang mga galawan ng mga nasa administrasyon. Lagi silang nasa one step forward. Pero tayo mga kababayan, kung one step forward sila, tayo naman 2 steps forward. Kasi hindi lang ho tayo ang involved dito, kundi milyong-milyong Pilipino. Kaya po pag niloko tayo, sama-sama ho tayo para mapabagsak yung kanilang kasamaan, yung mga sindikato na yan, yung mga magnanakaw ng mga bilyon na pera na pinaghirapan ng mga taong bayan. Kaya hindi ko naman nasabi sa inyo, maski ako ay umaasa rin na talagang babalik siya rito, kagaya ng ipinangako niya. So, hindi ko sinabi. Ngayong nakita kong bumalik, at saka ako ngayon siya ini-introduce sa inyo. Right. So, sinabi niya sa akin, wala raw akong courtesy. Samantala ngayon, sinasabi niya sa buong mundo na meron siyang surprise. So, kung talagang may courtesy siya, di sabihin niya na kung sino. Para hindi naman siguro nag-iisip yung mga kagaya namin. Sapagkat membro rin naman kami ng Blue Ribbon Committee. Right. Tama. Correct ka. Idol, talaga kung may alam siyang mga witness, ba't di niya na lang ilabas kagad, di ba? May pabitin-bitin pa siyang nilalaman, may mga pa-suspense pa, pero deep inside, yung mga suspense niya, wala rin namang ka-sense. Baka nga yung witness na yun, for sure, mga ex-convict lang yan na tinakot mga kababayan, di ba? So dahil dahil po sa baka mahirap po kayong mahagilap ulit. So iisa-isahin ko na po yung iba't ibang mga tanong sa nalalabi nating oras. Pagkakaya ko sasagutin ko. Opo. I actually offered Senator Marcoleta that we have a preliminary discussion about questions, and you said it's not necessary. So here we go. Itong November 30 po, ito po ba'y matutuloy? May mga naririnig-rinig kami na, uy, baka hindi daw matuloy. Parang atras muna. Wala akong alam sa November 30. Wala po kayo. Hindi po kayo, you don't participate in the... November 30, wala akong For November 30, I see. Yung November 30 siguro na yan, Madam Corina, is yung mga taong bayan na magpoprotesta, yung mga bukol sa kalooban nila. Yung mga nagsama-samang grupo na against dito sa administrasyon natin na gusto lang nilang ilabas yung kanilang mga saloobin dahil nga dito sa mga hindi na nila matanggap yung mga pagsisinungaling ng administrasyon ni PBBM, mga kababayan. Yan ho yung mga alam natin na magpoprotesta dyan. Siyempre, yung mga against the corruption, anti-Marcos, siyempre nga naman niloko nila tayo Siyempre talagang magkailangan din natin na rumesbak. 'Di ba? Kasi kung hindi tayo gagawa ng ganyang mga protesta dito sa bansa natin, di ibig sabihin tinolerate na rin natin yung mga kalokohan nila. Di tayo na ngayon niloko, di lalo pa tayong magpapaloko. Ano sila, sineswerte? Okay. Ito pong mga diskaya, do you still believe that they should be state witness? Bakit po sila umatras? Hindi sila umatras Ayaw silang tanggapin, di ba? Tinakot sila. Kasi tingnan mo, Corina, nilatag ko naman yun Itong ganito kakong kalaking pandarambong sa kaban ng bayan, hindi ganun kadaling ma-identify mo, matukoy mo ang mga masterminds. Ang makikita mo dyan, pag wala kang nakuha ka ako sa pamagitan ng witness protection, kasi kaya lang naman ipoplot mo yung witness protection para magsabi siya talaga Lalong-lalo na sila, may kinalaman sila sa pagkakagawa nitong mga maanomalyang flood control na ito. So gagamitin natin yung batas para sa kanila, which is the Witness Protection Program. Correct. Ngayon, under Section 10, sapagkat sila'y kasama nga rito, they could qualify as state witness sapagkat yung mga requirements, maaaring tumama sila. Ngayon, kung halimbawa naman, hindi sila mag-qualify, wala tayong magagawa. But the process, kailangang masunod. So, nagsabi naman sila na, sige po kanya, gusto naming magpailalim sa Witness Protection Program because I floated that idea. Nahihirapan kasi ako na makakuha ng talagang magsasabi ng totoo. Okay. So, sumulat ako ngayon sa Senate President at the time, Jesus Cordero. Ang problema, Corina,
Hindi pa natatapos ang araw na yon. Nung Tinanggal huling na- hearing tinanggal na ka ako ang na, chairman, na-depose na pala si Chief. So the letter, hindi na siya yung Senate President. The letter should go to the new Senate President. So Lutong Macau na yan, Idol Senator Marcoleta. Kitang-kita, di ba? Talagang niluluto na nila yung kanilang yung putahe na ito. Dumating yung diskaya, magpapasabog sila. Kailangan natin ng panibagong magpoprotekta sa atin na magpapabagal dito. Kasi ito, magaling to si Marcoleta eh. Sasabihin nila yung mga yan, talagang titimbugin tayo, di ba mga kababayan? Pero tong diskaya mga kababayan, sa katotohanan lang, na sa pagkakaalam ko lang po, natakot na rin yung mga yan kasi ngayon tahimik na rin yung diskaya. Parang nakalimutan na nga natin eh. Wala na rin ho tayong nababalitaan sa kanila. Kahit dito sa social media, tahimik na rin sila. Kasi ang katotohanan para sa akin lang mga babayan, tong diskaya is natatakot na yung mga yan. Kumbaga may mga threats na yan for sure dito sa ating government. Matapang sila. Ang mga diskaya, kung may mga balls sila na magsiwalat-lat ng maulit dito, yung mga kabahuan ng BBM administration, lalabas sila. Eh kaso dito, wala. Tinakot sila eh. Talagang tignan mo, wala na rin sila. Tahimik na rin. Ganon. Sino bang yung tinitira nila ngayon? Yung mga against sa kanila. Yung mga lumalaban sa kanila. Yun ang pinag-iinitan nila. Katulad ng nangyari dito kay Master Sergeant Gutesa. Siya na ngayon nagmagandang loob eh. Siya pa yun na napag-initan, di ba? Yun lang po yung tactics ng mga maduduming gobyerno natin. Because in the next morning, sinasabi ni then Secretary Boyeng Remulla, hindi basta kanya mapoprocess yung mga yun because kailangan nilang magbayad muna nung kanilang, ibalik muna nila yung nakulimbat nila. So, pinagbasihan yun ni Senate President Tito Soto. Sabi ko sa kanila, wala namang requirements na ganyan. Under the law, ito yung mga requirements. Huwag mong dadagdagan sapagkat walang restitution. Ipo-process mo lang mag-a-apply pa lang Restitution, to my mind, should come at the end. Where yung civil liability lilitaw. Kahit na criminally, hindi sila mapoprosecute because of the benefit afforded by the program, but the civil liability attaches to them. That's the law. That is the law. Oh, yun, doon magre-restitute Kailangan ka ngayon. mapatunayan muna Yes, ang guilt beyond reasonable doubt, I guess, before they return any amount of money. At saka, i-order rin ng korte kasi hindi libre yung civil liability. Yung witness protection, hindi ka na mapoprosecute kasi maaaring plunder ito or malversation or syndicated estafa. Criminal ito eh. Yes. So, ang pinaka-ganansya lang nila, hindi na sila mapaprosecute doon. However, hindi sila makakawala doon sa civil liability na halimbawa talaga napatunayan na mali naman ang pagkakagawa ng mga projects o kaya ghost projects, ibabalik mo yung katapat na yun. Sir, naniniwala po kayo sa mga declaration ng SALN ng mga kasamahan po ninyo? I'm sure tiningnan ninyo yung mga deklarasyon nila. Yung net worth nila. Nakita ko lang. Hindi ba kayo natawa? Or tumaas ang kilay? Yun ang kanilang pinanumpaan kasi ano yun, di ba? Kasi po, hindi po ba punishable under law yung magsinungaling sa SALN? Hindi, correctable naman yun kung silang correctin. Under Public Act 6713, the law allows you to rectify kung merong mali. Hindi ka naman ma-charge. Kailangan lang i-correct mo. But they have to be proven wrong. I-point po sa kanya, mali ka rito. Oo nga pala, nakalimutan ko ito, meron nga palang ganito. Kukorekin niya. Pero hindi ba misdeclaration na po yun? Hindi nga, inaalaw kasi ng batas Ano po yung strike 1, strike 2? And strike 2, kailangan daw parang perpetual ban from seeking public office? Sino yung na-strike 2? Yung kung sino man ang mai-strike 2 na nagsinungaling ulit. De-amend nila, hindi ba? Wala pa naman ako nabalitaang may nag-amend na, hindi ba? Sa bagay. Ngayon lang po yata kasi nagkakadudahan tungkol sa deklarasyon ng Hindi SALN. kasi yung mabuti na sabi mo yan, yung meron bang na-charge sa mga senators ng malversation ngayon? Kasi, or misrepresentation, yes. Ang alam ko kasi,
marirequire ka lang ng batas na mag-submit ka, mag-disclose ka kapag ka ikaw ay na-charge ng gano'n. Because everybody is protected by law. Yung ating, di ba meron tayong Anti-Privacy Act. Yung ating Privacy Act, malinaw doon na hindi naman basta magagamit ng mga journalistic or editorial research. Nandun eh. I think the guiding provisions here are doon sa Privacy Act, Section 4D, Section 5, and Section 12. Nakalagay doon. Okay. Sa palagay po ninyo, dapat lang na kahit you are co-equals, the upper house and the lower house, dapat humarap si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon Committee sa Senado. Yan ang maganda. Yun lamang nabanggit nga sa ni Gutese. At sa kanya pala eventually napupunta yung mga napakaraming suitcases ng pera. Di ba, siguro kahit hindi ako ipatawag, ako magpipresenta, pupunta ako eh. I want to confront, Tama. for example, anybody, Gutesa, for example, I want to confront my accuser. Di ba? That's true. So, bakit naman na kinakailangan pa siya? Sinasabi kasi palagi ni Senator Ping, nung una, ayaw niya eh. Kasi we will be violating interparliamentary courtesy. Sabi ko, you will not violate that if you will invite them. Okay. Invitasyon lang. I invited Toby Chanko and he presented himself there. I have about 10 questions more, but that's all the time we have. Marami pong salamat. Time flies when you're having fun, di po ba, Senador? Ayan po mga kababayan, nakita po natin ang ganda ng usapan nila. Napaka-klarong-klaro po itong yung interview dito ni Corina kay Senator Marcoleta, which is alam na natin kung ano yung dahilan ba't itong si Oli Gutesa ay nagtatago, at alam na din natin kung ba't nila nililihis yung kwento dito regarding about the flood control. Alam na rin natin itong si Ping Lacson kung ba't ito pinag-iinitan niya si Gutesa instead na mag-focus siya dun sa... So kayo na ho ang bahala dyan mga kababayan, di ba? Alam nyo na ho yung kasagutan. O mga kababayan, maraming salamat po. O hanggang dito na lang ho muna tayo. Huwag nyo munang kalimutan i-share tong video na to nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Maraming salamat po. News That Matters. God bless.